Ang kwento ay umiikot kay Darren, isang 17 taong gulang na estudyante na nakatira sa isang marangyang lugar sa Amerika. Siya ay matalino, magalang, at may inaasahang maliwanag na kinabukasan. Ang kanyang ama na si Xavier, ay isang mahigpit at kontroladong ama na may matinding pangarap para sa anak, makapasok sa Harvard, tapusin ang negosyo, at maging matagumpay tulad niya. Si Catherine, ina ni Darren, ay tahimik ngunit suportado sa anak. Ngunit si Darren ay may lihim, mahilig siya sa musika at rap, at hindi ito sinasang-ayunan ng kanyang ama. Para kay Xavier, ang musika ay isang libangan lang, at hindi makakapagdala ng totoong tagumpay. Isang gabi, isinama ni Darren ang kanyang mga kaibigan sa isang event. Dito niya nakita si Isabel, isang babaeng may kakaibang personalidad, rebelde, palaban, at hindi sumusunod sa pamantayan ng lipunan. Nakasuot siya ng kakaibang damit at may kulot na buhok, tila may sariling mundo. Nabighani si Darren at sinubukan niyang makipag-usap, ngunit tinanggihan siya ni Isabel noong una. Sa mga sumunod na araw, sinubukan pa rin ni Darren na makipagkilala. Dinalhan niya ito ng kape at nagsimula silang mag-usap. Hindi nagtagal, naging magkaibigan sila at kalaunay naging magkasintahan. Habang mas nakikilala ni Darren si Isabel, napansin niyang may misteryo sa dalaga, may lungkot sa likod ng kanyang mga ngiti. Isang araw, inamin ni Isabel kay Darren ang katotohanan, may cancer siya, at ayon sa doktor, 1 taon na lang ang itatagal ng kanyang buhay. Durog ang puso ni Darren. Gusto niyang umalis, pero sa halip ay pinili niyang manatili. Sabi niya, kung 1 taon na lang ang meron sila, gagawin niya itong pinakamagandang taon sa buhay ni Isabel. Gumawa sila ng bucket list, listahan ng mga gusto nilang gawin bago matapos ang taon. Nandito ang pumunta sa isang lugar na may snow, mag-swimming sa gabi, mag-road trip, magsulat ng kanta, magpakasal, tumalon sa talon, umakyat sa bundok. Nagawa nilang puntahan ang mga lugar, gumawa ng kantang magkasama, tumawa, umiyak, at magmahalan ng walang iniintinding panahon. Natutunan ni Darren ang tunay na kahulugan ng buhay, hindi ito tungkol sa tagumpay o diploma, kundi pagmamahal, alaala, at koneksyon sa isa't isa. Hindi sang-ayon si Xavier sa ginagawa ni Darren. Gusto niya itong bumalik sa dating landas, tapusin ang pag-aaral, iwasan si Isabel, at ituloy ang planong Harvard. Nagkaroon sila ng malaking pagtatalo. Sa isa sa mga eksena, itinapon ni Xavier ang laptop ni Darren kung saan naroon ang kanyang mga kanta. Umalis si Darren sa bahay at nanirahan kasama ni Isabel. Dito mas lalong lumalim ang pagmamahalan nila. Natutong magluto si Darren, natuto siyang kumawala sa anino ng ama, at tinanggap niya ang responsibilidad ng pag-aalaga kay Isabel sa kabila ng sakit nito. Habang lumalala ang sakit ni Isabel, mas nagiging mahina siya. Hindi na siya makalakad ng maayos, mabilis mapagod, at madalas ang pagsusuka. Ngunit hindi pa rin nila sinuko ang pag-ibig. Nagdesisyon si Darren na pakasalan si Isabel. Isang simpleng kasal sa parke kasama ang ilan sa kanilang mga kaibigan. Si Isabel ay nakasuot ng puting damit habang si Darren ay nag-rap ng kanyang wedding vows. Emosyonal ang eksena, puno ng pagmamahal at takot sa nalalapit na katapusan. Ilang linggo matapos ang kasal, pumanaw si Isabel. Hindi na ipinakita ang aktwal na kamatayan, ngunit naramdaman ito sa bigat ng musika at katahimikan ng eksena. Pinuntahan niya ang mga lugar na dati nilang pinuntahan, binuksan ang mga litrato, at pinakinggan ang kanta na ginawa nila. Dito na ipakita na bagamat wala na si Isabel, nananatili siya sa puso at alaala ni Darren. Ipinapakita nito na hindi mahalaga kung gaano kahaba ang buhay, kundi kung paano mo ito ginugol.